Sa araw na ito, papatuloy po tayo ng ating pagtalakay. Nawa sa puso po natin, manatili po ang pagmamahal, no? Pag-ibig. Kung dami na nangyayari sa bansang Pilipinas, sana po ay paraos po tayo sa lahat ng ito. Tayo po ay tumatalakay sa aklat ng Romans chapter 13. Naalala ninyo? Patungkol sa pamahalaan. Pamahalaan. Sa kasalukuyan, hindi po maganda ang feedback sa atin, ano? Kasi natungisan daw. Tagal na yun, no? Yung nangyari yan, yung mga korupsyon na yan, ako sa akin, matagal na yan. Ngayon lamang po yan na sisiwalat. At may mga bagay na dapat din po tayong tandaan pagdating sa pagharap sa mga ganyang problema, no? Hindi pwede maging violente, hindi pwede maging judgmental, hindi po yan kasi ang itinakda sa atin ng ating Panginoong Diyos. Okay? Sabi nga rito sa ating konting review, sabi rito, ito na lang. Sabi sa verse 4, sila'y mga lingkod ng Diyos, tandaan nyo sa ikabubuti mo. Ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila'y talagang may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga dapat kayong pasakop, hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil iyon ang matuwid. Tayo manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataon muli. Mamuksan sa aming puso at isipan ang mga issue patungkol po sa kasalukuyan kung nangyayari dito sa aming bansa. Nung magitan ng inyong mga salita, ay magkaroon po kami ng malawak na pangunawa at impormasyon kung ano po dapat namin ugalit, iasal, pag ganito po ang aming mga nakakaharap ng mga subok at mga problema. Lord, Ikaw ang may solusyon sa lahat ng mga problemang ito. Bilang mga Kristiyano at iyong mga anak, tulungan mo kami, Lord, na may ayos po. Kung makita namin yung pananalig sa iyo, ang lahat ito ay makakaroon ng kaayusan at tagumpay. Bless po. Bless mo po makakatang ito ang oras sa aming pagtalakan na ito ay sumagana po ang pagpapala sa iyo mga anak. In Jesus' name, Amen. Noong mga nakaraang mga pangyayari, no? Talakayin na rin natin ang current events. After 30 years, hindi lang. 1986 nangyari yun. 1986, yung huling EDSA Revolution. No? Ano ba ngayon? Ilang taon na yun? 86. Okay, ano na mga computer? Ano mga computer? Ilang years na ba? 39. 39 years. Halos na po po. Ay sabi ko nga mauulit ka naman yung EDSA Revolution. Grabe ka. Nung EDSA Revolution po, may kwento ko na sa'yo, 1980, ako po ay teacher nung time na yun. At sabi doon sa amin, nagkakagulo na po sa EDSA, ano po, Marcos din po yun. Sabi nila, pumunta kayo ito sa munisipyo, Makati po. Punta ka sa munisipyo at meron tayong prayer rally ron. Mga teacher po kami, college po kami. Pero meron pong high school din po kami kasama doon sa. So napuntaan po kami ron sa munisipyo. Naalala mo yung munisipyo ng Makati ante? Di ba may parang open trial din doon sa may likod? Doon po kami. Dumating po kami doon. Kanya-kanya kaming pamasahe. Wala naman kami kotse doon. Mamasahe lang kami, papunta ron. Pagdating namin doon sa court, pinaka-court, ang laki po ng mga kapatid. Pinakapila po kami doon. Tagal naman, sabi namin doon. Naalala ko lang po, mamaya po, may sumigaw na. May lumabas po sa building sa taas, nakatutok yung baril po doon sa isang babae. Nagkagano, sabi, mga kababayan, 1986 po yun, sabi po, mga kababayan, supportan nyo kami, sabi mo ang adikain, sabi namin, tinututukan kami nga. Sabi ng pulis,
tayo, meron pang hostage taking. Never lock us. Ha? Meron pa daw pong hostage taking. Oh, sabi namin, akala ko ba prayer rally yung hostage taking? Ang ginawa ng polis po, pumuesto na sila sa kabilaan ng building. Tapos naglagay na po sila ng 3 kotse o 2 kotse doon sa harap. Na yung mga ng hostage ay tulungan daw po namin na sila ay makaalis. Pupunta sila doon siguro sa EDSA. Di ba nakakagulo na sa EDSA? Mga ano doon, mga madre. Kami noon nakakagulo noon. Sabi, mga kababayan, ingatan po. Kami naman, dati naman nakaandun na po kami sa harap ng kotse. Akalain po ba ninyo mga kapatid na biglang pagbaba nila, nakatutok pa rin yung baril, yung mga akmalay. Pagbaba nila, pagpasok nila sa kotse, hindi nagpaputok mga kapatid. Nakatayo po kami lahat sa harap, yung iba na po sa stage. Patay ka agad yung, may sniper na rin sa anas. Tapos yung nandun po sa pwesto namin dati, na kung nagkakape, patay, tama siya ng, para siguro yung crossfire. Kami nasa harap, mga kapatid. Nagbari na, nasa harap kami. Ay, sa inyo eh. Hindi ko alam po paano ko tumalon eh. Isa kami takbuhan kami mga kapatid. Ginawa ko, na lang ako, may poster ron. Dugo pa kami ganun. Dahil nagpuputungan po eh. Ginawa ko, sinilip ko sila. Uy, ba't ka ito mo sumisilip? Dumapa ka sabi, hindi tinitignan ko na. So nakikita ko yung nagbabari na. Patay na, binabaril pa nila. Pag tinatamaan pa ng bala katawan, umaangat na gano'n. Sabi ko, kawawa. Mamaya tumigil. Yan, tama na. Tama, may bulagta na yung mga Doon ko nakit, sabi ko, grabe naman daw pinabot na. So hindi ko makalimutan yung time na yun. Ganun ang nangyari. Nung time na yun mga kapatid. Samantalang sa EDSA, payapa yun. Yung palang order po sa EDSA, ni Ber, ni Fabian Ber, yung bagsak na po ng bomba yung buong EDSA po. Si President Marcos hindi po pumayag. Kita naman po yun dun sa may video po yun. Sabi ni Fabian Ber, Mr. President, give me the order, sabi niya naman. Sabi ni President, wag. Sabi ko, siguro nga, hindi pa tayo mo. At ang nangyayari nun mga kapatid, di ba? Nakita niyo naman sa EDSA Revolution na binigyan pa ng merienda yung mga sundalo. May mga tangki na po ron. May order na po talaga. Nangyari na po sa amin. Dami na pong namatay yung time na yun. 1986 yun 1986 EDSA Revolution. Nakakala naman ni President Marcos, okay na. Di ba pinatakas po sila sa Malacanang? Ang akala kasi nila, lalanding sila doon sa Ilocos. Doon sila dadali ng helicopter na pagbukas sila ng pinto, nasa Hawaii na sila. Yun po ang istorya niya. Kaya nung time na yun, naranasan ko yung mga kapatid kung kaano kalupit ang ng pamahalaan. At ang general pa po nung si Ramos, at saka sila na yun Enrile. Kasi unasan yung pinakano ko sa Tapos sabi ko naman, mag-iipon na naman kayo sa EDSA. May marami po natatakot. Pero walang nangyari po ngayon. Ang naulit po yung sa Mindiola. Dahil sa Mindiola, ganun nagpatayan ng dahilan sa politik. Ngayon lumalabas mga kapatid na yung mga nanggulo ron ay hindi talaga kasama sa rally. Sila yung mga binayaran, bayaran talaga, kitang-kita naman yun. Sabi ko, ayan, paulit-ulit na lang ang nangyayari sa atin. Ngayon, ang tanong, ano dapat na maging damdamin natin? Si Kate, doon po di ba? Doon nag-vote mismo doon sa may Mindiola. Kaya narinig niya lahat yung mga pungtungan. Sabi ko, basta huwag lang siya lalabas. Kasi sa UE siya nag-aaral ngayon. Doon yung malapit na yun doon. Sa recto mismo, yung kantong-kanto na yun. Mauulit na lang ba? Tapos yung iba naman natin mga kapatiran, nagbumura pa. Di ba? Sa rally, may mga nagbumura ng PI talaga. Sabi ko, sa akin lang, hindi tama yun na gano'n. Kasi
dapat may respeto ka pa rin sa pamahalaan. Respeto as sa gobyerno, pero hindi ka sasang-ayon sa mga pinagagawa nila doon. Iba po yung respeto bilang mga tinakdakay ng Diyos, pero yung mga pinagagawa nyo, hindi kami ang atin. Naintindihan po ninyo mga kapatid. Kasi sabi nga rito, sila po ay mga lingkod ng Diyos na itinakda na ano raw, kung gagawa ka ng masama, nakurusahan ka talaga. At ang hindi ko gusto doon, yung isa doon, na pastor yata, gano'n isang senador natin, ay na-involved. Yan na sinasabi ko eh. Kaya pag pumasok ko dyan, sa'yo mas gusto, pag may nangyari dyan, so damay-damay na, ganun pala mga pastor nyo, mga ano rin, gano'n. Kilala mo siguro, sabi ko, ay wala sabi. Kailangan na lang tayo ay magkaisa dito, na kahit na gano'n nangyari ang impresyon, na kahit pala mga bonagin, kahit mga ano ay na-involve para sa mga yun ang sinasabi ko. Dapat mag-iingat din tayo. Bilang mga mamamayan, huwag pa rin natin naalisin ang respeto sa isa't isa, sa ating mga namumuno. No? Kung meron man silang ginagawang masama, meron pong Diyos na magpaparusa sa kanila. Sa kasalukuyan niya, nakita naman ninyo, di ba? Yung korupsyon, lumabas na, pero hindi pa po yan. Kunti pa po yan, mas marami pa rin ang mga hindi pa na ano. At ang trabaho natin, tama yung ginagawa natin, ipanalangin natin ang ating gobyerno na magbukas ng isip, may masama silang iniisip, na wasawayin yan, no? Kapagkat yung mga ganyan ay hindi po yan tagumpay. Amen. Dito tayo sa verse 8. Ano ang tungkulin natin bilang mga Kristiyano? Doon sa pamahalaan ni Galang, sabi dito, verse 8. Ito, medyo mabigat, ano? Huwag kayong magkakaroon ng sagutin kaninuman. Ano ba sa English ito eh? Oh, no man. Maintindihan nyo ito, mga kapatid. Wala daw dapat tayong utang na loob sa kahit na kanino. Ha? At di ba pag nagagad sa iyo, ang sabi, ano ba, wala kang utang na loob. Kasi po, liban sa saguting tayo magkaibigan. Yun na lang sinasabi. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ano lang daw ang pinapayo talaga? Pag-ibig. Ano ba ang pag-ibig? What is love? Diba? Love. Ano ba sa ano niyo, Teng? English. But to love one another, for he that loveth another has fulfilled the law. And fulfill the law. Now, yung love kasi, sa Griego, ano? Tingnan mo, tapos sa Hebreo, ano? Nakalagay tayo. Love is ha? Agape. Okay. Agape. Sa Hebreo, for rulers are not a terror to good works, but to the evil. Ayun, mga kapatid. Verse 4, for he is the minister of God to thee. But if thou do that which is evil, kung masama, ay hindi ka sasantuhin ng Panginoong Diyos. Sabi dito, owe no man anything but to love one another. For he that loveth one another hath fulfilled the law. Huwag daw tayong magkakaroon ng mga utang na loob maliban sa, alam niyo kasi, ang filosofiya natin ginagamit, iba sa filosofiya ginagamit sa Biblia, mga kapatid. Sa atin kasi, sa totoo lang, kaya maganda din binasa natin yung patungkol kinuha. Doon talaga lumalabas na
Walang bagay na lumabas sa daigdig na ito, malibang ito yung pagkaloob ng Diyos. So, lahat ng bagay sa Diyos. Huwag kang magkaroon ng utang na loob sa'yo. Respeto, pwede po yun. Diba? At diba, dapat magkaroon ka ng utang na loob sa mga magulang mo. Bakit sino? Kaya kami siya nakakaroon ng philosophy ng pagtatalo. Bakit sino kami sabi yung panganak mo ko? Diba, nagaganyan tuloy. Sino kami sabi yung panganak mo ko? Eh, mga naman. Sino ba naman ang ano? Kasi nga, namamali yung pagkaunawa sa ganun. Kaya, ibig sabihin, magkakaroon ng utang na loob. Ganun ba? O, ipinanganak ni Sister ano ito, may utang na loob ko. Eh, nanganak din siya. Kung may utang na loob. Para bang pasa-pasa ng ganun. Ang sinasabi lang dito, mga kapatid, imbis sa utang na loob, doon mo ma-realize kung gaano katindi yung pag-ibig. Dapat ganun. Na nung inilabas niyo si Rika, dahil sa nag-ibig na kayo ni sweetheart mo. Tama? Ganun lang. At ipag-pray mo siya na si Rika, isang araw, magkakaroon din ng kahit at kulo. Yan dapat ganun lang. Wala na mga naka-atas-atas na kumunta. Then, doon lang nare-realize mo ng lahat ng ito, kalooban at galing sa Panginoon. Diyos ganun dapat. Eh kaso nga, sa lipunan natin, sa pilosopuhin natin, hindi ganun. Parang obligado ka ng lahat ng bagay. Amen. Minsan nga sa social media, sabi, pambira yung mga anak, walang utang na loob sa magulang. Matapos silang, matapos silang ngayon, pababayaan nila. Hindi naman nila alam kung ano nangyari, bakit yung magulang ay nakaganon. Diba, meron parang pulubi yung magulang, samantala yung mga anak ay parang mayaman naman ang dating. So, lumalabas ang masama, sino? Ay yung mga anak na parang pinabayaan. Hindi mo alam ang istorya nun eh. Pero pag tinignan mo ang kabuuan, wala nang kinalaman sila sa isa't isa. Kaya nga sabi ng iba, dapat yung mga lola hindi nag-aalaga ng mga apo. Ito dapat naman talaga gano'n. Ay wala ka magawa, ba't inaalaga ng lola mga apo? Eh nanay nawawala, yung tatay nawawala. Alangan naman tiisin. Bakit? Ang lahat ng kasi ay ginaguide ng love na tinatawag. Ano ang love? Ano ba ang love tayo sa Hebreo? Tingnan nyo. Dalawa ko ng lamang talaga. Oh, love. Shub. Ha? Hindi, sa Griego, sa Hebreo. Para makita natin kung ano talagang wala ba? Okay, shub. Ang ibig sabihin, strength in the house. Leg. Heart. Diba? Leg. Leg. It is the heart. Yun ang inaano nun. Ang trabaho ng love talaga, magkaroon ng unity, magkaroon ng kalakasan to combine. Strength in the house, yun ang tawag ko dun sa love. Yun ang meaning. Oo. Hindi yung kung ano-ano ay mabait, malambing, hindi. Kinakailangan ang bawat isa ay magko-contribute ng kanyang contribution para lumakas yung buong sambahayan. Yun po yung love. Kaya nga sabi, for God so loved the world. Bakit daw? Na dahil sa tunay na pag-ibig ng Diyos, kahit yung anak niya, buktong lang, hindi niya ipagkakait yun. Hindi po ba? Sa isang tahanan, anak, kahit anong mangyari, malamig mo yung magulang eh, igagapang natin ang pag-aaral mo, o yung gapang ang inabot. Pero ano doon eh? Diba? Yung mindsetting ng magulang doon sa anak ganun. At ano naman dapat ang mindsetting ng anak? Nay, kahit anong mangyari, nakita ko pa gano'n. Hindi na kailangan sabihin ng magulang, pagkagradin mo, gaganti ka sa akin, ano? Bibili mo ko ng bayan at saka kotse, ano? Meron bang gano'n? Hindi. Basta, Nay, basta ako nakagraduate, automatic yun. Babalik lang ko. So, hindi na kailangan ng utang na loob. Automatic yun. Dapat. Kaya nga, sa lipunan natin, parang hindi ganun. Ibabasher ka pa eh. No? Tapos kung pag-aralin niya, hindi pa ginawa mo. Para bang, kinakailangan mo pang kumuha ng kasulatan
para patunayan na dapat mong gawin mo. Amen? Mabigat kasi sa lipunan natin, lahat notaryado. Pupunta pa sa notarize para sabihin. Sa pag-asawa, ganyan din po ang ina-apply. Amen? Dalawang magkaibang tao, pagsasamahin. Paano magkakasundo yan? Hindi po yan makakasundo kahit kailan. Pero kung naunawa nila na, o ikaw dapat gawin mo ito dapat gawin mo ito, pag pinagsama natin yan, titibay ang ating pamilya. Ano ba po? Dahil isang araw, maghihiwalay po kayo, mamamatay yung isa, o ano nang gagawin mo? Kaya yung iba, pag nawawala yung isa, wala na. Hindi na malaman kung anong gagawin. Kasi hindi na-develop yung strength ng family. Amen? Ito na lang. Tayo mga nanay at tatay. Siyempre may edad na tayo, 60, 70. Isang araw mawawala na po tayo. Amen? Kung hindi matibay ang pagkakaano ng pamilya mo, anong mangyayari? Alam ka naman, habang buhay tayong buhay, para doon sa pamilya natin, kinakailangan natin umalis, nang sa ganun sila naman ang umalit, sila naman ang magpatatag. Bakit? Sa pamahalaan, palaging may eleksyon. Di ba? Pag presidente, 6 years lang, bakit? Di ba pwedeng panghabang buhay? Di ba pa may gumawa sa atin yan? 20 years ang inabot. Ang tawag natin doon ay hindi na dictatorship na tawag doon. Kasi hindi mo kailangan ng ganun kahabang panahon para patunayan mo maayos kang mamahala. Dinideprive mo yung karapatan yung iba na pinili rin sila ng Diyos para tumulong sa tulugan ng bansa. Pamahalaan, kapwa, parehas lang po ang application. Amen. Ito pa, isang comment ko. Bakit sa mga Christian denomination, nagtatalo-talo pa po ang mga pastor? Nagtatalo-talo pa po ang mga ano? Bakit ang bawat denomination nagsasabing mali yan, tama yan? Kung tutusin, ni isa sa atin ay walang pwedeng magsabing nasa kanya ang tama. Kasi ang tama nasa Panginoong Diyos lang. Ang trabaho lang po natin mga kapatid ay alamin ang kanyang kalooban at kung ano yung dumating sa ating revelasyon, yun lamang po ang pwede nating i-preach. Amen ba mga kapatid? Pag namatay na yung pastor, anong susunod? Pag namatay na yung pastor, yun ang karamihan nangyari. Pag ang pastor ay namatay na, baksak na rin yung fellowship. Kasi nakadepende sila dun. Kasi yung pastor, hindi niya naibahagi yung kalakasang nakuha niya sa Panginoon Diyos. Ano si Pastor Hill nung isang araw? Pastor Hill, aksidente na napindot ko yung video ng ating dating pastor sa Bicol. Aba nung pinindot ko, at ko sa sarili nga, pakinggan mo pinipindot ko. Ano ba niya pinipreach? 20 years ago, yung nangyari, yun pa rin, hindi mawala-wala sa kanyang isip at ano yung nangyari. At tumalabas, siya lang ang tama, lahat tayong mali. At hindi lang po tayo, pati yung mga ibang fellowship, binanggit din. Sabi mo, kilala niyo si Uncle, hindi pa na kilala si Uncle. Uncle po. Oo, talaga po siya. Nagtawa na si Uncle daw. Sabi ko si Uncle po sasabihin. O si Uncle po daw. Kasi minsan tingnan ninyo, yung preaching niya, nandun naman sa YouTube. Nakasulat. Sabi ko, tingnan mo itong nangyayari. Sabi nga ni Pastorin, binanggit pa yung pangalan. Sa kasalukuyan, hindi pa kayo nabanggit. Ang unang binanggit, yung isang pastor, sumunod ako, sumunod siya ganito, tapos si Uncle, tapos siya lahat binanggit. Na wala raw tama doon, kundi siya lang. Sabi ni Pastor, dapat ako di pa mabanggit, baka sa third, pag sa part 3, kasama ka na. Tsaka yung si Pastor Jadi, tsaka si Ganon. Sabi nga niya, bakit kinakailangan pag nabanggitin niyo doon? Wala kang magagawa. Kapag ang isang tao, ang
ang concentration niya sa lahat tama, ay wala talaga tayong magagawa. Sa palagay niyo, tayo lang ba ang tama, mga kapatid? Wala pong ganun. Amen? Sapagkat ang Diyos, hindi po siya nagtatangi. Kung ano lang po yung ipinagkaloob sa katulad sa atin, ito lang yun. Ito i-share natin. Iba naman yung ipinagkakaloob doon sa kabila, sa ganyan. Dapat nagkakaroon po tayo ng pagkakaisa. At ang pinakamasaklap na ginawa ng demonyo sa sangkakristiyanuhan ay paglaban-labanin ang sumasampalataya sa nag-iisang Diyos. Yun yung pinakamasakit. Kaya ngayon ang tanong nga, ano ka? Pag binanggit, alam na hindi ka kapatiran lang, nakatalikuran ka. Hindi ba? Pag ibang ano ka? Wala, katalikuran ka. Bakit nagkaganon? Kung tutusin, iisa ang Diyos na gumawa sa ating lahat, iisang panampalataya, nagkaiba-iba lang dun sa mga leader na pilit nilang sinasabi, mga kapatid, na sila ay nakausap nila ang Panginoong Diyos. Yun na naman yung problema. Narinig niya na yung bago ni Pope, yung bagong Pope. Yung bagong Pope. Ito lang. Pagkita ko sa YouTube, anong sabi ng bagong Pope? Yung bagong Pope, di ba namatay na isa? Nagpiprayer daw siya, kinausap siya ng Panginoong Diyos. Sabi ko, ito na naman. At ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Di, pinakinggan ko naman. Ayos naman yung sinabi niya. Ang hindi ko lang nagustuhan doon, yung bandang huli po. Ang sabi sa bandang huli, kung nagustuhan po ninyo ang video ito, Like and subscribe. Share, like, and subscribe. share, like, and subscribe. Sabi ko, bakit nagkaya? Ano na naman tayo? Ba naman kakakagyan? Nandito pa naman ang sinabi mo. Baka AI na naman yun. No? Bakit ganun? Subscribe to the channel. Pinakakitaan na naman. Alam naman natin pag naman kumikita na naman sila kay Meta. Tandaan niyo, verse 8, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa salita. Ang mga utos, ano raw utos? Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-ibot, at alimang utos, tulad nito ay mabubuo sa ganitong pangungusap. Ano raw?